Noong nakaraang linggo, natutunan natin na ipinag-uutos ng Diyos na respetuhin natin ang mga nasa otoridad at ibigay ang nararapat sa kanila. Sa araw na ito, ang ating pag-aaralan ay manggagaling sa Genesis chapter 39 verses 1 to 6. Magtutuunan natin ng aralin o lesson focus sa araw na ito na tayo ay maaaring maging pagpapala sa ating tahanan. Ang ating life verse naman ay matatagpuan sa Genesis chapter 39 verse 5. At panghuli sa mga layunin ng ating aralin o lesson objectives sa araw na ito, una, sabihin kung paano naging pagpapala si Joseph sa sambayanan ng kanyang amo o pinaglilingkuran. Pangalawa, ilahad kung paano ipahayag ang pagnanais na maging isang pagpapala sa mga tao o pamilya na kasama natin sa ating tahanan. Pangatlo at panghuli, gumawa ng regular na 2 kapaki-pakinabang na gawain para pagpalain ang ating mga tahanan. Magandang araw mga bata, halina't sabayan niyo ako kantahin natin ang meeting at blessing para pagpurihan ang Panginoon.
bata, bago tayo magpatuloy, tayo manalangin. Pikit ang inyong mga mata at yuko ang inyong mga ulo. Let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa oras na ito na pinagkaloob niyo po sa amin. Maraming salamat sa pagkakataon na kami po ay mag-aaral ng inyong salita. Patawad po sa aming mga nagawang kasalanan. Patuloy niyo po kami linisin ng banal yung dugo para maging karapat-dapat po kami sa inyong harapan. Ihanda niyo po ang aming puso at ang aming tenga sa pakikinig ng inyong salita. Pangunahan niyo din po ang aming teacher sa oras po na ito. Maraming salamat po muli. Hanggang mamaya kayo po ang patuloy na manguna po sa amin. Maraming pong salamat sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. God in heaven, for He is the Lord of all creation. Let us lift up our hearts, let us lift up our hands, let us lift up our voices to Magandang araw mga bata! Mga bata, meron ba kayong kilala na matagumpay sa kanyang lahat na ginagawa? Halimbawa, kung siya ay naglalaro sa isang team o koponan, ang koponan na ito ay laging nananalo. Pag siya ang humawak ng isang pagdiriwang, ito ay nagiging maganda at napakasayang karanasan. Pag siya ay tumulong sa proyekto ng isang grupo, ang grupong ito ay nakagagawa ng pinakamahusay na proyekto. Meron ba kayong kilalang ganito? Gusto nyo ba nakasama ang ganitong tao? Ang ating kwento sa Bible sa araw na ito ay tungkol sa isang binata na matagumpay sa lahat ng kanyang ginagawa. Maaari niyong isipin na ang taong ito ay sikat at may importanteng papel sa kanyang komunidad. Pero siya ay isang tao lamang na may mababang papel. Siya ay isang alipin. Mga bata, buksan natin ang ating mga Bible sa Genesis chapter 39 verse 1 to 6. Okay. Andiyan na ba kayo mga bata? Sige, babasahin ko at sundan na lamang ninyo ng inyong mga mata. Genesis chapter 39 verse 1 to 6. At ibinaba si Jose sa Egipto, at binili siya ni Potiphar, puno ni Paraon na kapitan ng bantay na lalaking taga-Egipto, sa kamay ng mga Ismaelita na nagdala sa kanya roon. At ang Panginoon ay sumasa kay Jose, at naging lalaking mapalad, at siya'y nasa bahay ng kanyang Panginoon, taga-Egipto. At nakita ng kanyang Panginoon na ang Diyos ay sumasa kanya, at ang lahat ng kanyang ginagawa ay pinagpapala ng Panginoon sa kanyang kamay. At nakasumpong si Jose ng biyaya sa kanyang paningin, at pinaglingkuran niya siya. At sa kanya'y ipinamahala niya ang bahay at ang lahat niyang tinatangkilik, isinakamay niya. At nangyari na mula sa panahon na siya'y pamahalain sa kanyang bahay at sa lahat ng kanyang tinatangkilik, ay pinagpala ng Panginoon ang bahay ng taga-Egiptong Liaon kay Jose. At ang pagpapala ay sumalahat ng kanyang tinatangkilik sa bahay at sa parang. At kanyang ipinamahala ang lahat niyang tinatangkilik sa kamay ni Jose. At hindi siya nakikialam ng anumang kanya, liban sa tinapay na kanyang kinakain. At si Jose ay may magandang mukha at kahali-halina. Ayan mga bata, ang ating kwentong nabasa ay tungkol kay Joseph. Si Joseph ay nagmula sa lupain ng Canaan. Meron siyang 11 mga kapatid na lalaki. Pero si Joseph ang pinakapaborito ng kanilang ama. At dahil dito, ang kanyang nakakatandang kapatid, kinainggitan siya at sila ay nagkaroon ng matinding poot o matinding galit kay Joseph. At nang sila ay magkaroon ng pagkakataon, ibinenta nila si Joseph sa mga Ishmaelite na mga ngalakal o negosyante na papuntang
Egypt. At ang mga ito ay kinuha si Joseph at dinala papuntang Egypt kung saan siya ay ibinenta din bilang isang alipin. Si Joseph ay naging alipin ni Potiphar, isang opisyal ng hari ng Egypt at kapitan ng mga bantay sa palasyo. Si Joseph ay tumira sa tahanan ni Potiphar at pinaglingkuran siya ni Joseph ng mabuti. Ang Diyos ay laging kasama ni Joseph, kaya naman siya ay laging matagumpay sa lahat ng kanyang ginagawa. At napansin ito ni Potiphar, kaya hinirang niya si Joseph na maging punong tagapangasiwa. Ibig sabihin nito, pamumunuan ni Joseph ang kanyang sambayan at lahat ng kanyang pag-aari. Ang ibig sabihin nito, si Joseph ay ipinagkakatiwala niya na pamunuan ang kanyang mga alipin, mga alagang hayop, pati ang mga lupain at mga pagkain na inaangkat mula rito. Ipinagkatiwala ni Potiphar lahat ng kanyang pag-aari kay Joseph. At dahil laging kasama ni Joseph ang Panginoon, lahat ng pagsisikap ay naging matagumpay at ang yaman at sambahayan ni Potiphar ay lalong lumago at pinagpala dahil sa kanya. Mga bata, meron akong iiwan sa inyong mga katanungan. Tignan natin kung kayo ay nakinig. Una, paano naging alipin si Joseph ni Potiphar? Pangalawa, ano ang kanyang mga responsibilidad? At pangatlo, ano ang sikreto ng tagumpay ni Joseph? Hanggang dito na lang. Paalam! To the God in heaven, for He is the Lord of all creation. Let us lift up our hearts, let us lift up our hands, let us lift up our voices. Bilang alipin ni Potiphar at sa huli, bilang tagapangasiwa, si Joseph ay pinagkatiwalaan ng mga gawain at tungkulin sa sambayanan ng kanyang amo na si Potiphar. Kayo ba mga bata, napagkatiwalaan na ba kayo ng mga gawain ng inyong mga magulang? Ano ang ginawa nyo sa mga ito? Hindi ba't masaya sa pakiramdam kapag natapos nyo ang inyong mga tungkulin ng mabuti at mahusay? Bakit kaya ganito ang pakiramdam? Ang iba siguro sa inyo, ang sagot ay dahil ginawa nyo ang nararapat. Ang iba naman dahil natulungan nyo ang inyong pamilya. Ang sagot naman ng iba dahil nalugod ang inyong mga magulang. At ang iba naman dahil napatunayan nyo na magagawa nyo pala ng mahusay ang mga tungkulin na inatang sa inyo at dahil dito kinalugdan kayo ng Diyos. Pag ginampanan natin ang ating mga tungkulin sa abot ng ating makakaya, pakiramdam natin na may kabuluhan ang ating nagawa. Alam nyo, ginawa tayo ng Diyos para gumawa ng mabuting mga bagay. Kapag naisatkotuparan natin ang ganitong layunin, kahit sa napakaliit na mga bagay, nalulugod ang Panginoon at tayo din sa ating mga sarili. Kapag gumawa tayo ng tungkulin para sa ibang tao at sa ating mga magulang o pamilya, tayo ay nagiging pagpapala sa kanila. Tulad ni Joseph na naging pagpapala kay Potiphar at sa kanyang buong sambayanan. Gusto niyo bang maging pagpapala sa iyong mga pamilya? Opo? Very good. Pagminsan, hindi madali na gawin ang bawat tungkulin na ibinigay sa atin. Isipin mo na lang si Joseph. Siya ay kinuha mula sa kanyang tahanan at pamilya at sa pilitang ginawang alipin. Napakadali para kay Joseph na magalit at hindi gawin ang kanyang tungkulin kung kanyang nanaisin. Subalit, ginawa niya ang kanyang tungkulin ng mabuti at pinagpala siya ng Diyos sa kanyang mga pagsisikap. Tayo din pwedeng humingi sa Diyos ng tulong sa lahat ng pagkakataon na ating kinaharap. Siya ang magbibigay sa atin ng may maluwag na kalooban at abilidad
na maisakatuparan ang mabuting gawa na inatang sa atin. Kung ang Diyos sinamahan si Joseph at pinagpala siya kahit sa mga panahon na mahirap, tayo din ay sasamahan ng Diyos. To the God in heaven, for He is the Lord of all creation. Let us lift up our hearts, let us lift up our hands, let us lift up our voices to Mga bata, hindi niyo na kailangang hintayin ang inyong paglaki para maging pagpapala sa mga tao sa inyong tahanan. Pwede kayong mag-umpisa sa araw na ito. Isipin niyo ang mga tungkulin na ibinigay sa inyo ng inyong mga magulang. Ginagawa niyo bang mabuti ang mga ito kahit hindi na nagmamasid sa tabi niyo ang inyong mga magulang? Yan ay matatawag natin na pagiging disiplinado. Maari ba kayong mag-isip ng paraan para maisakatuparan ang inyong mga tungkulin at gawain sa inyong tahanan na mahusay at mabilis? Yan ay matatawag nating kahusayan. Meron bang gawain na hindi tinalaga sa inyo, pero kayo ay nagkukusa na gawin ito para tulungan ang inyong mga magulang? Yan ay matatawag natin na pagkukusa. Ikaw ba nag-iingat ng hindi gastahin ang mga pinagkukunang yaman ng inyong mga magulang tulad ng pera, pagkain, school supply, tubig, at electricity? At yan ay matatawag natin na mahusay na pamamalakad. Disiplinado, kahusayan, pagkukusa, mahusay na pamamalakad ay mga katangian na mayroon si Joseph na naging dahilan para siya ay maging mahusay na manggagawa ng Diyos. Higit sa lahat, kasama niya ang Diyos. Kasama mo ba ang Diyos? Gumagawa ka ba ng mga gawain para sa Kanya? Very good! Ngayon naman, gusto namin na isulat nyo sa isang bond paper kung paano kayo magiging pagpapala sa inyong tahanan o pamilya. Nagagawin nyong ng palagian. Halimbawa, pwede ninyong isulat, ako ay magiging pagpapala sa pamagitan ng pagliligpit ng aking mga laruan pagkatapos, kahit hindi inuutusan. Pagkatapos nyong isulat ang dalawang bagay na ito, ipanalangin sa Panginoon na ito ay inyong magagampanan. Pikturan ang inyong sarili na hawak ang inyong mga sulat at ipasa sa ating official page bilang pagtugon sa assignment sa linggong ito. Pagkatapos, pwede din ninyong idikit sa inyong kwarto bilang paalala sa inyo. To the God in heaven, for He is the Lord of all creation. Let us lift up our hearts, let us lift up our hands, let us lift up our voices to Ngayon naman mga bata, kuhanin natin at buksan natin ang ating mga Biblia sa Genesis chapter 39 verse 5. Nandiyan na ba kayo mga bata? Sige, kung nandyan na kayo, sabay-sabay natin ang basahin ng malakas at ng 3 beses. Tapos, isasara muna natin ang ating mga Biblia at titingnan natin sa ating screen at pupunan ng mga patlang na nawawalang salita sa ating life verse sa araw na ito. Okay ba yan mga bata? Genesis chapter 39 verse 5. And it came to pass from the time that he had made him overseer in his house and over all that he had,
that the Lord blessed the Egyptian's house for Joseph's sake, and the blessing of the Lord was upon all that he had in the house and in the field. Isa pa mga bata, Genesis chapter 39 verse 5. And it came to pass from the time that he had made him overseer in his house and over all that he had, that the Lord blessed the Egyptian's house for Joseph's sake, and the blessing of the Lord was upon all that he had in the house and in the field. Last na mga bata, Genesis chapter 39 verse 5. And it came to pass from the time that he had made him overseer in his house and over all that he had, that the Lord blessed the Egyptian's house for Joseph's sake, and the blessing of the Lord was upon all that he had in the house and in the field. Ngayon naman mga bata, babasahin natin at pupunan ng patlang ang mga nawawalang salita sa ating life verse sa araw na ito. Una, Genesis chapter 39 verse 5. And it came to pass from the time that he had made him overseer in his house and over all that he had, that the Lord blessed the Egyptian's house for Joseph's sake, and the blessing of the Lord was upon all that he had in the house and in the field. Pangalawa, Genesis chapter 39 verse 5. And it came to pass from the time that he had made him overseer in his house and over all that he had, that the Lord blessed the Egyptian's house for Joseph's sake, and the blessing of the Lord was upon all that he had in the house and in the field. At sa panghuli, babasahin natin ng walang tingin at walang kopya sa ating screen ang ating life verse sa araw na ito. Sige mga bata, sabay-sabay tayo. Genesis chapter 39 verse 5. And it came to pass from the time that he had made him overseer in his house and over all that he had, that the Lord blessed the Egyptian's house for Joseph's sake, and the blessing of the Lord was upon all that he had in the house and in the field. Ayan mga bata, salamat na try nyo magkabisa ng ating life verse sa araw na ito. Paalam! God in heaven, for He is the Lord of all creation. Let us lift up our hearts, let us lift up our hands, let us lift up our... Mga bata, natutunan natin sa mga nakaraang pag-aaral na ang lahat ng meron tayo ay pagmamayari ng Diyos. Tama? Wala tayong maibibigay sa Kanya na anumang bagay na hindi rin galing sa Kanya. Kaya, bakit ibinibigay sa Kanya ang mga offering? Tama, dahil ang Diyos ang may-ari at tayo naman ay tagapangasiwa ng Kanyang pag-aari. Binigyan niya tayo ng mga tagubilin kung paano pangasiwaan ang mga yaman na pinagkatiwala niya sa atin. Isa sa kanyang tagubilin ay patungkol sa pera. Sinabi ng Diyos mula sa Biblia na ibigay natin ang ating tithes at offering para sa kanyang mga gawain. Kaya mga bata, ine-encourage ko kayo na ibigay ang inyong tithes and offering. At ngayon naman, habang hinuhulog natin ang ating mga offering sa ating offering box, tayo muna ay kumanta ng I'm Giving Because I Love Jesus. Okay? Ready? Sing! I'm giving because I love Jesus. I'm giving because I love Him. Isa pa, sabay kayo. I'm giving because I love Jesus. I'm giving because I love Him. Okay, tayo manalangin. Yuko natin ang ating mga ulo at ipikit natin ang ating mga mata. Pagpala naming Diyos, mga pangyarihan sa lahat. Lord, maraming pong salamat muli, Lord, sa opportunity na kami po makapag-aral ng inyong pong salita. Dalangin po namin, Lord, sa amin pong gagawin, sa amin pong pagkakaloob, Lord. Dalangin po namin, Lord, basbasan niyo po ito, Lord.
maging kagamit-gamit po sa inyo pong gawain. Dalangin ko, Lord, ang mga makapagbibigay, kayo po ang siyang magbalik ng pagpapala sa kanila. Ganon din po sa mga hindi makapagbibigay, Lord. Kayo pong bahala magpala sa kanila, Panginoon. Sa mga susunod ay sila rin ay makapagbigay sa inyo, Panginoon. Dalangin ko, Lord, ang aming pong ibibigay maging kagamit-gamit po sa inyo pong gawain, sa ikagaganda po ng inyo pong bahay-sambahan, sa mga misyon na sinusuportahan po, Panginoon. Dalangin ko, Lord, ang mga bata na nagbigay, Lord, kayo pong magpala sa kanila. Dalangin ko, Lord, ang mga batang ito ay lumaking may takot po sa inyo, Panginoon, lumaking matapat na naglilingkod po sa inyo, Panginoon. Maraming po salamat, Lord, sa pagkakataon na kami po ay makapagbalik ng pagpapala sa inyo po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God in heaven, for He is the Lord of all creation. Let us lift up our hearts, let us lift up our hands, let us lift up our voices. Ngayon mga bata, nasa huling bahagi na tayo ng ating programa at tayo ay magtatapos sa isang panalangin. Yuko natin ang ating ulo at ipikit ang ating mga mata. Panginoon, marami pong salamat sa araw na ito. Salamat po sa lahat po ng mga biyaya na patuloy na pinagkakaloob. Panginoon, salamat po muli sa isang pagkakataon na makasama namin ng mga batang ito na matuto po mula sa inyong salita. Dalangin po namin na matanim po sa kanilang mga puso ang kanilang natutunan at may apply po sa kanilang buhay. Ingatan niyo po sila at ang kanilang pamilya at patuloy na bigyan ng proteksyon mula po sa banta ng COVID. Ganon din po, Panginoon, ingatan po ninyo ang mga teachers, ang mga staff na patuloy niyo pong ginagamit na instrumento sa gawain na ito. Patuloy niyo rin po silang pagpalain at maging kagamit-gamit pa, Panginoon. Ito po lahat ang aming dalangin sa pangalan po ng inyong anak na si Jesus. Amen. Lift up our hearts, let us lift up our hands, let us lift up our voices to the God in heaven, for He is the Lord of all creation. Let us lift up our hearts, let us lift up our hands, let us lift up our voices to the one who gives us life. No pain nor strife can win. Lift up your heart to the Lord, let us worship He is Lord, Lord on a distant planet. He is Lord, Lord of the deep